Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Nakikita ko na ang mga mukha nyo dahil maliwanag na. Kaya ngayon ay araw ng Sabado at tayo'y nasa linggo pa rin ito pagkatapos ng Miyerkules ng Abo. Patuloy tayong nagbabalik loob, nag-uusisa ng ating sarili. Pinakamahalagang regalo ng Kwaresma, makapag-amin tayo ng ating mga pagkakasala. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sapagkat lubha kang mahabagin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagpatawad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagmahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan, at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog. Mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman.
Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat, at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo umiinom at kumakain nakasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang mga may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung pag-amin sa ating pagkamakasalanan napakahalaga. Tayo ay nasa peligro kapag hindi tayo umaamin na kailangan din natin ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos, na kailangan natin ng patawad. Isang palatandaan na hindi tayo aminado ng ating pagkamakasalanan, yung mapanghusga tayo sa kapwa natin. Ganito ang mga Pariseyo at mga eskriba. Bagamat sabi ni Jesus, naparito siya hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga may sakit, mga makasalanan, katulad ni Levi. Pero kung meron mang kung meron mang mas makasalanan, ito yung mga Pariseyo at mga eskriba. Dahil bagamat ang kanilang reputasyon, sila'y banal, pero sa puso nila kailangan gamutin, kailangan ng pagpapatawad,
kailangan ng pagsisisi. Bagamat sinabi ni Jesus na naparito siya hindi para sa mga matuwid nga, pero sino ba ang matuwid? Sino ba ang hindi nangangailangan ng pagpapatawad? Sino ang walang sakit sa kaluluwa? Lahat tayo ay may karamdaman sa ating puso't kaluluwa. Lahat tayo ay kailangan ng pagsisisi, kailangan ng pagbabalik loob at pagpapatawad ng Diyos. Kaya kahit tayo yung pinakabanal, pero lahat makasalanan, lahat ay may kakulangan. Kaya kung meron mang dapat manaig sa puso natin, hindi panghuhusga sa kapwa natin, kung hindi pagpapakumbaba. Palatandaan na ang kalooban natin nagsisisi, hindi tayo humuhusga ng kapwa natin. Kung hindi tayo ay nagiging mahabagin, mas naawa pa nga tayo kapag nakakakita tayo ng kapwa nating mas naliligaw kesa sa atin. Kaya palatandaan na tayo ay nasa tamang landas, yung hindi tayo nang huhusga ng ating kapwa. Si Levi sa ating ebanghelyo ngayon, siya rin si Mateo. Yung version ng kwento natin mula kay Lucas. Pero sa version ng ebanghelyo ni San Mateo, ang pangalan niya Mateo. Kaya maaring dalawa ang pangalan ni San Mateo. Mateo at saka Levi. Dahil iisa yung kanilang kwento. Na bagamat si Levi ay kilalang makasalanan at maraming mga maniningil ng buwis, yung mga publikano sila yung tax collectors. At reputasyon nila na sila ay mga mandaraya dahil nga sila yung nangongolekta ng pera. Yung pera pinakamalapit sa pagkakasala. Kaya mag-iingat din tayo. Minsan yung isang honest na tao, napagkatiwalaan natin ng pera at hindi natin nalagyan ng mga sistema ng pagbabantay, minsan ay natutukso na kumupit, na natutuksong magnakaw. Ganito ang mga maraming publikano noon. Dahil mga maniningil ng buwis, marami nahulog sa pagkakasala ng pagnanakaw. Kaya ang reputasyon nila mga corrupt, mga magnanakaw. Gayunpaman, mas nakita ni Jesus kay Levi yung kabutihan na natabunan ng kanyang pagkakasala. Kaya nga, inanyayahan si Levi na sumunod sa kanya upang bigyan si Levi ng pagkakataon magsisi at manaig sa kanyang puso yung pagiging matuwid, yung pagiging mabuti. Yan din ang layunin natin ngayong Kwaresma, na nawa yung mga pagkakasala natin at maamin natin at yung mga pagkakasala natin mapagsisihan upang yung mabuti sa loob ng bawat isa sa atin ang siyang mamayani. Kaya itong panahon ng Kwaresma, panahon ng pagbabalik loob, pag-uusisa, pagsisisi, ito rin ay panahon ng pag-akay natin sa kapwa nating makasalanan para magbagong buhay. Kaya ngayong Kwaresma, ipagdiwang natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. At sana bawat isa sa atin makinabang sa habag at pagpapatawad ni Jesus. Dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Buong kababaang loob sa pagtugon sa kanyang tawag, ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin. Ating itugon, banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo.
Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan ng nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa, sa buong mundo, sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanapbuhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Muli nating ipagdasal ang mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin at ipagdasal natin ang mga kapatid nating nag-aalay ng misa para sa kanilang intensyon. Panginoon, turuan mo kaming maging aminado sa aming pagkamakasalanan upang magsimula ang pagpapagaling mo ng aming puso't kaluluwa. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasalamat
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na piging, ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin. At may taguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dahil Kwaresma ngayon, pinapanatili natin ang disposisyon ng pagbabalik loob. Iwasan muna natin yung pagpalakpak pagkatapos ng misa. Ireserba natin yung pagpalakpak sa pagkabuhay na. Kaya panatilihin natin yung mga misa ngayong Kwaresma ng disposisyon ng pagbabalik loob sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang awa at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.